Well, unang-una kasi, finrame kagad ni Senator Soto at ni Senator Ping. Nung una nagsalita si Sen Aimee at noon nga nai-interview na ano na yung tungkol sa no term, no election at term extension of term limits. Finrame na kagad ni Senator Ping at ni Senator Tito na hindi totoo yan, di ba? May BS pa nga, hindi ko alam kung sino sa kanila nagsabi, may BS yan, ganon, no? Kailanman hindi kami nag-usap, kaming mga minority senators tungkol dyan sa CONAS. Pero hindi naman sinabi ni Senator Aimee na nag-usap-usap kayo tungkol dito. Ang pinupunto lang niya, si Tito Soto nakipag-usap sa Speaker of the House. Exactly. That's what I also understand. Kung nakipag-usap, siyempre, hindi naman kayo basta tao. Senate President ka, Speaker ka. Pwede mo ba sabihin joke-joke lang yung tungkol sa CONAS? That's a very serious matter. And in several occasions, the Senate was the bulwark against attempts to amend the Constitution to perpetuate some people in power. Kung titingnan mo naman talaga yung nangyayari ngayon, di ba? Sila yung number one, napaka-eager dyan sa issue kay VP Sara. But, yung flood control, yung issue nyo na 200, babalikan natin, 200 plus million na sinasabi ninyo na dinispal ko ni VP Sara, na opisina ni VP Sara, napaka-eager nyong pag-usapan, pero yung flood control na yan, Sinara na trilyon, wala kayong reaction dyan sa Senate, Risa Hontiveros. No comment Ilabas ka. niyo po ang minority report ninyo at patingnan po namin kung anong klaseng report yan. Ngayon po, wala nang bisa yan. Kasi iba na. Sino nga, Cathy, ang chair ngayon ng Blue Ribbon Committee? Si Senator Pia Cayetano, Vice Chair natin. Bongga! Vice Chair si Senator Rodante Marcoleta, tsaka si Senator Jinggoy Estrada. Abogado! pareho. Abogada! Sa Marcoleta, abogado. Yung Blue Ribbon Committee, kailangan ebidensya. Sige Ante Clara, kutsa-kutsain mo pa si Senator Pia Cayetano, talagang itutuloy ko na yung hamon sa iyo. Pay-per-view. Sampalan! Slap fight! Kasi alam mo, Cathy, si Pia Cayetano is my sorority sister in UP Delta Lambda Sigma. Hindi lang yan sorority sister. Nag-abot kami sa UP Loyan. So, ilang taon kami magkakasama niyan. So, kilala ko yan. Mahiya naman kayo, Auntie Claire, nakukutsain niyo yan as a crybaby. Triathlete yan UP College of Law yan. Triathlete pa, ikaw hindi ka nga makatapos siguro ng 10 kilometrong takbo Tumatakbo yan ng 20 kilometers, sasakay na bisikleta, another 10 kilometers, at mag-ilang laps pa sa swimming pool. Yan ang triathlete na sinasabi nyo, crybaby. Kaya sabi ko, Cathy, hindi naman pwedeng tanggapin ko to dahil sis ko yan Kaya sabi ko, sige, slap fight tayo. Hindi, mali din yun, Mother. Diba? Kasi Mali talaga yun, biro mo, binsweldoan natin siya ng 300,000, mukutsain niya ang senador, spokeswoman Vice President at kinukutsa, lahat kinukutsa. Bongga, di ba? Hindi lang yun, Mother. Kasi ako, para kayong di tao. Para hindi kayo tao. Para wala kayong damdamin Baka si Chucky siya. Hindi, kasi parang hindi ka ba pwedeng umiyak at maging emotional? Yeah. Di ba, parang sinasabi ni Chairman Lito Banayo, no? For you to Wala be ka bang able to... compassion? Yun. To be able to be a good leader, compassionate, di ba? May paninindigan, at may Competence. di ba? Character. Alam mo, magandang... Natural yung kasi Maganda. ngayon lang nangyari yung insidente yun. Natural, terrified ka, traumatized silang lahat, di ba? Lalo na yung mga babae, mga ina. Pareho si Loren at saka si pareho si Camille, si Siyempre, natural yung feeling na na mangyayari sa amin. At di ba? they feel so safe because they're inside their own facility na dapat safe ka. Kasi pag lights off nag-lights out agad Hindi lang yun, Mother. Ang sabi nga po ni Senator Pia Cayetano, meron siyang 20 years na empleyado. Sa labas. Na nasa labas na merong 12-year-old na anak. Okay? May 12-year-old na anak na tumatakbo na hindi alam kung saan siya pupunta. Ang tanong ko naman dyan talaga, Cathy, bakit bawal ba umiyak dyan? Yun na nga. Antayin nyo ako dyan, magsisenador ako. Iiyak kayo. Iiyak kayo sa akin. Wag nyo kaming gaganyanin ng mga Delta Lambda,
Dahil astig kami mga babae. We were trained to be leaders. With competence, honor, and excellence. Kaya yung ginawa nyo kay Senator Pia Cayetano, pinipersonal ko yan. Kaya ngayon, bumalik ako. Kati, may schedule na ako ulit sa training ko. Meron na ulit? Oo, kaya Okay. nila-live natin yan sa video. Sige. Pag nagka-abs na ako ulit. Pero ito, Chairman Lito Yeah, Banayo, Kathy. yung nangyari kahapon, ano mong maiko-comment nyo? Yung biglang after mag-present ni Senator Amy, biglang nag-react yung mga, normal na may reaction, pero yung, for me kasi sobrang exaggerated yung reaction kasi hindi nga sila pinangalanan. Ano mong mako-comment nyo dun sa nangyari? Well, unang-una kasi, finrame kagad ni Senator Soto at ni Senator Ping nung una nagsalita si Sen Amy at noon nga nai-interview na ano na yung tungkol sa no election at term extension of term limits. Finrame na kagad ni Senator Ping at ni Senator Tito na hindi totoo yan, di ba? May BS pa nga, hindi ko alam kung sino sa kanila nagsabi, may BS yan, ganon, no? Kailanman hindi kami nag-usap, kaming mga minority senators tungkol dyan sa CONAS. Pero hindi naman sinabi ni Senator Amy na nag-usap-usap kayo tungkol Exactly. dito. Pinupunto lang niya si Tito Soto nakipag-usap sa Speaker of the House. Exactly. That's what I also So, understand. kung nakipag-usap, siyempre, hindi naman kayo basta tao. Senate President ka, Speaker ka. Pwede yung ba sabihin joke-joke lang yung Yun. tungkol sa CONAS? That's a very serious matter. And in several occasions, the Senate was the bulwark against attempts to amend the Constitution to perpetuate some people in power. Di ba? Panahon pa niya ni FVR, nagkaroon ng People's Initiative. No? Sino ang kumontra? Di ba? Senado nag-umpisang kumontra. Pagkatapos si Cardinal Sin, si President Cory, kinontra nila, hindi natuloy. Panahon naman ni Presidente Erap, gusto niyang pa-amend ang Constitution for economic purposes daw. Kinontra din ni Cardinal Sin, ni Tita Cory at iba pa. I was the presidential advisor on political affairs at that time, concurrently general manager of the Philippine Tourism Authority nung panahon ni ERAP. Pag pa kami ni ERAP na sinabi ko kay Presidente ERAP, alam mo, yung mga kabinete mo, paikutin natin sa buong Pilipinas para i-explain na economic provisions lamang. No? So we did that. And by December, the survey ng December, kasi August in-start ni ERAP yon, December survey, we were already, dati kasi nag-umpisa kami, 27% lang ang pabor despite the fact that ERAP was a very popular president. No? 27% lang ang pabor, 73% against. But by December, because nag-ano nga kami, nag-ads pa kami noon eh. Si Ronnie Puno ang in charge ng mga ads at yung mga we were already doing 44% approval. So, konti na lang, di ba? Biglang January, biglang umatras si Presidente Erap. Okay. No? Di na raw tuloy. Just like that. Tinawag kami sa Malacanang and then nag-speech siya doon. Sinabi niya hindi na tuloy yung Concord ang tawag doon. Constitutional for Reform and Development. Something like that. Concord. The following day, nag-usap kami lang dalawa. Punta ako sa Malacanang, usap kami. Okay, Erap. Sabi ko, Sir President, bakit ka naman umatras pa? Pinakita ko na sa iyo yung survey na 44% approval na tayo. Hindi kasi mahirap kalaban ng simbahan. Kontra sila, ganun-ganon. Alam mo, sinabi ko noon, and I wrote this in my draft of the book. Sir President, kapag ang presidente nanindigan at pinaniniwalaan niya yung kanyang pinanindigan na yun, yung kanyang statement na yun, wala na yung atrasan. Exactly. Kasi kako, yung mga yan, kaaway mo yan, paantimano. Hindi ba si Cardinal Sin kako nagsabi na anybody but ERAP? So ngayon, nakita nila, kayang-kaya ka palang paatrasin. Yeah. What happened? 1 year after,
he was out of the palace. Yeah, exactly. Because Cardinal Sin and the Yellows, Oo. they post him. Di ba? Oo. Ganon. Doon naman ako bilib na bilib kay Presidente Duterte. Yeah. Miski kay Mayor Duterte pa siya. Ayaw noon. niya Kasi i-impeach sila yun eh. nakita ko yan. Ay, impeach sila yun, Alam mo, ba? Cathy, alam mo, ito, Cathy, personal ito. At ikaw naman, matagal ka rin sa Davao. Nung high school ako, hanggang college, at miski bago na, nagtatrabaho na ako, meron kaming farm sa Davao, sa Tugbok, Davao City. 142 hectares. Na 35 hectares of that, tinanim namin ng pomelo. Ah, okay. Ako golden pomelo sa amin yun dati. Ah, okay. Ang sarap nun. Oo. Ngayon, nung matanda na ang mga magulang ko at lahat naman kami, isa arkitekto, isa doktor, isa dentista, wala sa amin interesado sa farm, sa bukid. Binigay ng tatay ko yan sa land reform. Yung retention namin, no, kasi apat kami magkakapatid, binenta ko kay Victor, the late Victor Consunji. No? Okay. Si Kaya, Victor. So, they took over the, sabi ko lang kay Victor noon, doon sa kanyang vice president, yan kakong mga empleyado namin, di naman yan mga tenants kako. Kung ang plano nyo dyan, gawin ninyong fruit farm, ginawa durian, mangustin, etc., etc. Sabi ko, employin nyo yung mga nakatanggap ng certificates of, yung CLOA. Di ba yung, kasi kako, 5 hectares, 3 hectares, kako, ano kikitain yan? Rolling yung terrain, hindi naman flat eh. No? At saka rain-fed, hindi naman, yun lang pomelo farm ang irrigated. So, at ginawa naman nila Victor, no? So, at least maganda buhay naman ng mga nakatanggap ng lupa. So, kaya noon, nung naging mayor na ito si Digong, at nakita ko yung wala nang gulo sa Davao, sabi ko, sayang, bakit ba natin binenta-benta pa? Bakit ba natin binigay sa land reform yung lupa na yun eh? You know, a good lawyer can always, di ba? Can always do something. We could have retained it, no? Sabi ko, sa laki ng property, pwede pag golf course. Yes.